Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Vespers meeting Tibok na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. Ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga Di anak. na ko kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy Sabbath sa Tibok Kalibutan. Ang atong Ace Anis Media Ministry, Cagayan de Oro City, makikaubang kaninyo ni pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon sa atong divine service. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan ug bugtong nga Dios nga nagbuhat sa tibuok universo ug tamang butang ni ani. Salamat kay ikaw mahigugmaon, maluluyon og mapinasayloon. Imong gipadala sa Ginoo sa Kalbaryo sa cross. Ug ang iyang dugo nagahugas sa among mga sala. Salamat sa kapasayloan sa among mga sala. O balang Espiritu, ikaw mo kunsad sa matag usa kanamo aron among matun-an ang mga mensahe gikan sa imong mga pulong. Salamat kay ikaw nagatubag sa among pagampo sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, kadtong miaging Sabado mao ang katapusan nato sa pagtuon sa the Book of Revelation. Kung mahinumdum kamo, mo ang atong presentation sa bagong Jerusalem. So, unsa pa may atong isgutan sa pinadayan. Pero akong nahuna-hunaan mga kaigsunan, nga doon na pa'y atong wala may isguti sa sinulat ni Daniel. Muna nga, muatras ta, medyo wa ni ma chronologically arranged. Pero primero, naghisgot patag pinadaya akin ng Daniel. Dayon, unsay mensahe nga mo connection ngadto sa pinadayag mo ito'y atong natunan. So karon igsoon, nakadesider ko nga magtuon ta sa libro sa Daniel. Humana ta sa Book of Revelation. Muatras ta sa libro ni Daniel. Pero katong atong naisgutan sa series nato sa Connectivity of Daniel and Revelation, kung unsa nga atong naisgutan sa Daniel, di na nato isgutan ni ining atong series karon. Ang mga chapters lang nga wala nato maisguti, may atong pagatunan mga kaigsunan. So na yung mga kaigsunan. Daniel, wisdom to the wise. Daniel, ang kaalam sa mga maalamon. Akong nakuha kini ang insight sa usa ka author kasi Dr. Stefanovich. Ano na ko'y personal encounter ni nga professor tungod kay ako ning na professor sa Old Testament sa atong seminary. Busa ang libro niyang gisulat sa libro ni Daniel chapter by chapter mo'y akong i-share kaninyo mga kaigsunan. Nga diin atong himuon ang yano nga pagkapresentar. So karon mga kaigsunan, mo ni ang atong series. Daniel, Wisdom to the Wise. Moto ta mga kaigsunan sa kasaysayan sa nasod sa Israel. Nagsugod kini gikan sa Kanaan, hangtod mga kaigsunan sa Babylonia, ngadto sa Medo-Persia, nagsunod-sunod pag yung lain, unya, gigunitan sila sa atong mga Islam, dayo na balik na pod sa mga Hudiyo nga kagamhanan, hangtod mga kaigsunan nga nagunitan o sab, sa nagkalalain nga mga pundok sa mga katawan. Gani ang mga Christian, ila pong nakuha ang ginharian o syudad sa Jerusalem. Nakuha ka na.
Pero ang atong mga Islam, mga kaigsunan, dugay nga nagunit gyud sa Israel. Gikan mga kaigsunan nga nakuha sa Christian, nakuha na pod sa atong Islam nga mga kaigsunan. Napagyo ako idugang nga na to presentation. Okay? So gikan sa kanaan mga kaigsunan, okay, muna naglatay-latay ang mga ginarian mga kaigsunan. Paingon ang adto sa Babylonia, paingon sa Medo-Persia, o sa nakalilain ng mga pundok ngadto sa atong mga kaigalaan ng mga Muslim. Niya pedugang mga kaigsunan. Okay? Tanawa, gikan sa kanaan, pasugod ta sa taas. Dahil mga kaigsunan, nakuha sa Babylonia, hangtod ngadto paingon sa ubos, ang katapusan nakuha sa Roma. Pero sa makadaghan, kini nakuha sa atong mga Islam, mga kaigsunan. Gikan sa Roma, matuta. Gikan sa Roma, mga kaigsunan, gikuha sa mga Christians. Kanang mga pula Christians kana, mga kaigsunan. Okay? Dayon kanang yellow, kana mga kaigsunan, laylay na nga mga pundok sa mga katawan. Hangtod nga kanang green mga kaigsunan mo ng Islam nga mga gahom. Unya mga kaigsunan ni dagan hangtod sa katapusan mao ang British government mo'y nikuha na pod sa nasod sa Israel. O natong 1940 gatagan sila og kagawasan. Mao na ang kasaysayan. So kung imong makita mga kaigsunan, makaluluoy ang nasod sa Israel. Gipuli-pulihan og amo. Gipuli-pulihag sulong mga kaigsunan. Ang usalang niya na igsoon nga katarungan mo tungod sa ilang pagbiya sa pag-alagad sa atong Diyos. Gitugyan sila. Finally, nakuha sa British government ang Israel. Ug unya sa 1940 akong balikon, nahimong independent ang Israel. Ug ang una nilang prime minister mao ang babae nga si Golda Meir. Mao ang kasaysayan sa Israel, mga kaigsunan. Karon matuta ang atong kitext mo. Bisag kinsa nga magapataas sa iyang kaugalingon, siya pagapaubson. O bisag kinsa nga nagapaubos sa iyang kaugalingon, siya pagapatason. Mateo 23:12. Ingon sa usa ka magsusulat mga kaigsunan si Abraham Joshua Heschel. Ang pagkamahinungdanon sa mga propeta sa Israel, wala lamang kini magasulti sa mga tagna, apa nagasulti kung kinsa sila kaniadto. Di nato masabtan unsay buti pasabot sa manalagna, hangtod di nato mahibaluan unsay nahitabo sa ilang nasod. Sa ato pa, dili lang tagna ang modritso ta kundili mo sa background unsay nahitabo sa ilang nasod. Ang Biblia mo gyud ang tinubdan sa mga impormasyon mahitungod ni Daniel. Diha siya sa usa ka panimalay nga nagdako sa ginharian sa Juda. Tungod kay siya sumala sa Daniel 1:3, kaliwatan man siya sa harianon nga kaliwatan. So diha gyud na siya sa Juda. Kaya diha ang kapital nga mao ang Jerusalem. O gituhan mga kaigsuonan nga si Daniel na tao, niining mga katuigan sa 622 BC, 622 BC. Atol sa ika-18 nga tuig sa paghari ni Josiah na hari sa Juda. Sa 2 Crónicas 34, mao ang hinungdan mga kaigsuonan. Ngano nga ang Juda ginapulay-pulihan og ilog sa nagkalain-lain nga politikanhong pundok sa mga katawan. 2 Corinto
Kapitulo 34, mga kaigsunan. Og ang hari nga misunod kang Josiah, mi apostasya na usab. Gibalik ang mga Diyos-Diyos sa ilang ginharian. Ngayon ta may reformasyon na naghimo ni Hari Josiah. Wala na tayo Diyos-Diyos. Hapat pagkamatay ni Josiah ang mipuli. Nang hakot na po ang mga Diyos-Diyos gidala sa Jerusalem. Ang sinulat ni Moses sa kasuguan, nakaplagan sa naguba nga templo sa Jerusalem. Naukay, nakaplagan sa mga saserdote. Ugon niya kinigidala sa hari kang Josiah. Og nabasa ng nakulangan sa mga Hudiyo, mao ang pagtuman sa kasuguan sa Diyos. Labi na, sumala sa 2 Kronikas 34:31, wala na'y nagselebrar sa Passover. Importante kini nga selebrasyon sa mga Hudiyo. Pagyabag nila nga dagan ang mga Diyos ging hakot ngadto sa Jerusalem, wala na'y nagselebrar sa Passover. Bisan sa saserdote, mga kaigsunan, wala na. Sa panahon na si Daniel, teenager pa, si Josiah nga mo'y nagdala og reformasyon. Nagpahunong sa mga Diyos-Diyos. Naghimo og reformasyon sa ilang pag-alagad. Namatay sa gubat sa Megido, batok sa gahom sa Ehipto. Kini nga trahedya, mga kaigsunan, nakadulot sa kailadman sa espirituhanong crisis sa kinabuhi sa mga tao sa Hudiya, labi na kag Daniel. Ang kamatayon ni Josiah nga mo'y naghatag og reformasyon sa ginharian, apektado ang mga tao, mga kaigsunan. Mutuunang trahedya. Ang ikaduhang trahedya nahitabo sa 605 BC. Sa diha nga misulong ang Babylonia, gipildi ang Hudiya, ang Juda, onya, mga kaigsunan. Ang mga inilog sa gubat, gidalas Babylonia. Apil ang mga butang dito sa templo gipangdala. Dayon, mga kaigsunan, gipangdala usab ang daghang mga tao payon sa Huda. Og ang mipulik kang Josiah, succeedingly, pulos yun nga yabag sa pag-alagad. Bibalik sila sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Pananglit si Hari Jehoas, Jehoiakim, Jehoiachin, Zedekiah, unsay giingon sa 2 Hari, Kapitulo 23, o 2 Kronikas, Kapitulo 36. They did evil in the eyes of the Lord. Succeedingly, ang may puri igsoon kang Jehoiakim, pulos yabag sa pag-alagad. Mga magsisimba o mga Diyos-Diyos. So sa minitabo igsoon, 2 Korinto 36:15. Og ang Ginoo nga Diyos sa ilang mga ginikanan, nagpadala nga mapinadayon sa iyang mga misahero, tungod kay siya ano na may kaluoy sa iyang mga katawhan nga nagpuyo sa mong dapit. Taliwala sa pagyabag sa mga katawhan, nagsimbag Diyos-Diyos. Ang Diyos nagpadala og misahero, mga propita. Kay gihigugma gihapon sa Diyos ang Huda. Aparon sa manitabo, 2 Kronikas 36:16, apan ilang giyaga-yagaan ang mga misahero sa Diyos. Ilang gibiyabiyay ang mga pulong sa mga propita, hangtod ang kasuko sa Diyos, miulbog batok sa mga katawhan, nga wa nagawilaing remedyo, mauna ang pagsilot kanila. Mauna ang kasaysayan. Nganong ang Israel, ngano ang Huda, mga kaigsunan, gipuli-pulihan og sulong sa mga kaaway.
until there was no remedy. Wala na. Padadaag, misahero, yaga-yagaan, patyon. Karon igsoon, pagsulong ni Nebukadnesar, si Daniel nadala paingon sa Jerusalem, sa Babylonia. Dala niya mga higala nga isig kabatanon. Sa ilang pagkabihag, 15 paingon sa 18 anyos, pagkaluoy mga kaiso, mga batanon ng taon. Kini nga trahedya sa ilang pagkabihag. Apektado ang kinabuhi ni Daniel o niyang pag-alagad. Nauyog mga kaigsunan. Mabot sa pangunahon na Daniel, ang Diyos ba aduna pay pagkontrolar sa ilang kinabuhi nga sila nangabihag na? Buti pasabot mo, uban ba ang Diyos gapon bisag bihag na sila? Unsa man ang ilang pagbuhaton, niining mga matinud-anon nga mga bihag, nga tuan na sila sa syudad sa mga pagano. Magkabaton ka sila og kusog, ang iyang mga higala, mga bagpabilin sila matinud-anon taliwala sa hintil na palibot. May paglaom pa ba sa umaabot nga mga Hebrehanon diin mga katawon sa Diyos pagkaubanan? Ug ang mga tao sa Babylonia, angay pa ba ni sila nga makahibalo sa kamatauran? Kung unsa ang kaayo o gahom sa Diyos? Mao na yung dagang pangutana nga nagtuyok sa utok ni Daniel mga kaigsunan. O karon nga bihag na sila, matagang pagkasilag tsansa sa Diyos, nga sila maghinulsol o muduol ngadto sa Diyos. Ang libro ni Daniel nagasulti mga kaigsunan, nga si Daniel adunay kinaiyag batasan, nga kada adlaw katulo siya magampo. Daniel 6:10. Apanining panahon nga naa siya sa crisis, nagtutok gihapon siya sa pagtuon sa mga tagna o nagingon ng balang kasulatan. Tapos niya pagtuon, muatubang siya ngadto sa Diyos. Ugon niya nagaampo siya, uban sa pagpuasa o sa pagsulob sako o pagkaligo sa abo. Sa ato pa, nagpinitinsa si Daniel, mga kaigsunan. Kini nga kinaya niya, nga ginagmay na lang mukaon kung mukaon man, magpuasa o magpuasa. Sinimana kini nga iyang pagbuhaton. Na-record ka na sa Daniel 10, versikulo 2, paingon sa 3. Ang kayo ni Daniel, mga kaigsunan, tungod kay siya, makugihon nga gatuon sa sinulat Genesis ngadto paingon sa Deuteronomy. Mao man niya ang mga libro yung gitawag Pentateuch. Og sa sinulat na Isaiah, makugihon siya nga nagabasa. Labi na sa sinulat ni Jeremiah, mga kaigsunan. Mao ni ang nakahatag og dakong eksperyensya sa iyang kinabuhi. Sa diyang ang Babylonia, miilog na sa nasod sa Jerusalem. Sa Huda, rather. Gidakop nila si Jeremiah. Mistakenly. Kanabang sipyat. Kay di naman nila dakpon ang mga tiguang. Jeremiah tiguan matong panahon na. Mabitaw nga nadala sa Babylonia ang mabatanon. Dayong gibuhian ra si Jeremiah. Busa panahon nga ang Jerusalem na ilalong sa Babylonia, si Daniel o gaya magkaubanan tuas Babylonia, apa si Jeremiah nabilin sa Jerusalem. Parang mensahe ni Jeremiah nga kanunay ginatun-an ni Daniel, naghatag kini kadasig, nga aduna pa'y pundok
nga diyutay nga pagkaproteksyonan sa atong Ginoo. Si Jeremiah dako og influensya sa kinabuhi ni Daniel. Bisan pa man nga sila mga bihag na, kauban siya mga higala. Na-record kini sa Jeremiah chapter 29. Gipadala ang mensahe ni Jeremiah ngadto sa mga bihag. Ug sumala sa Jeremiah 29:5 ani ang tambag ni Jeremiah. Pagtukod kamo balay, mupuyo kamo diha. Pagtanom kamo sa inyong mga tanaman, kumaong kamo sa abot niini. Pangasawa kamo, panganak kamo lalaki, babae. Pangasawa kamo, dagana yung mga kabataan. Multiply there and do not decrease. Buti pasabot igsoon ni Jeremiah. Normal ang inyong kinabuhi. Samtang kita napailalom sa Babylonia. Nagtagna si Jeremiah 70 katuig maulipon ang Juda sa kamot sa mga taga-Babylonia. Apan kalma na mo, positibo lang yun yung pagkinabuhi. Normal lang. Panganak mo, di mo mukunod. Apan dunay ni alkontra ni Jeremiah, siya na niya. Nga nagpatutupod nga siya manalagna. Huwag nagingon siya nga ang pagkabiyag sa mga Israelan dali rana, us katuig, do katuig humana. Busa sa daya nga nagpadalag mensahe sa nanaya, na imong bad boy si Jeremiah. Kay si Jeremiah ayaw mong sukol sa taga-Babylonia. Si tinta katuig ang gitagal sa Diyos alam kanato. Apan siya na nagyunong sa katuig, duha katuig. So si Jeremiah na himong kontrabida sa mga katawhan sa Juda. Apan si Daniel wala magpapikto sa bakak na tagna ni Hananaya. Wala siya magalingkod sa daplin sa suba nga walay gihimo. Wala siya maghilak sa iyang pagkaulipon. Wala. Dayon sa proseso sa panahon, gitudlo, gi-appoint si Daniel. Ingon nga usa ka professional nga maalam nga tao. Igsoon kining ato overviewing, just an introduction. Ang inahan sa hari, mila kang Daniel nga nagingon, ang kaalam ni tawhana, ang kahibalo ni tawhana, sama kini o abilidad sa atong Diyos. So grabe ang ilang pagtagad ni Daniel. Wainong danig son, ang hari sa Babylonia nagtudlo kaniya, ingon nga, pangulo sa mga magician, mga kalakihan, o uban pa, Daniel 5:11. Siya mo'y pangulo. Apan nila buti pasabot nga si Daniel, magician. Lahi po ang iyang major zone. Tungod kaya doon na siya talag sa una kaalam nga maka-interpretar sa pananaw ng mga damgo. Gani, wala misteryo nga ay padala nga ito ni Daniel nga siya magabatig kalisod. Daniel 1:17, Daniel 4:9. Mga tulo ka okasyon. Si Daniel nakasulbad og problema sa hari. O sa uban nga mga maalam, mga matao nga wa gyud maka-interpretar. Busa iksong gidugangan pagyud ang iyang ranggo. Sa Daniel 6:3 na gyon, distinguished himself above all other administrators and satraps by his exceptional qualities. Karang satraps igsoon, in charge na sa usa ka probinsya. Niya siya mo'y head sa tanang mga leader sa probinsya. Kumbaga igsoon, presidente siya sa League of Governors. Sa Babylonia si Daniel, suod nga higala sa hari. O ganyang presensya gibati sa hari nga takatabang kaniya, nga mugaan ang iyang mga problema.
ug miuswag ang iyang pagdumala bisan pa sa panahon sa mga crisis. Daniel 4, versikulo 4. Og si Daniel Ligson, dili lamang usa ka propeta, apan gitudlo siya nga minister sa iyang mga katawhan nga nabihag. Kung ang langit nun nga mensahero dadon ngadto sa maong pananahon, kining langit nun nga mensahero nga maong manunda, misulti kang Daniel. Daniel, gitutukan ikaw sa Dios kay siya nahigugma og hilabihan kanimo. Daniel 9:23. Atong nabaluan mga kaigsunan, ngang tao nga tudloon gani nga mensahero, propeta, dili ni masayon nga katungdanan. Mao kadagan sa mga propeta magpadagana, dili mo dawat. Kay nasayod sila unsay ilang dangatan. Usa importante nga atong masabtan mahitungod sa bulaton ni Daniel sa Babylonia. Tungod kay siya usaman ka spokesman sa atong Diyos. Mahinungdan nga daghan nga opposition ngayong magyan. Mga si Daniel nakagisyan kinabaw ups and downs. Dili lamang sa religious nga mga katungdanan apan bisan pa sa iyang pagka-administrator ng sundagahan kayong giatubang niya na problema. Si Daniel gikan sa mubo nga ang sa pagkatao. Gikan sa Huda. Gipa-eskwela sa Saris, Babylonia. Ugunya, kung karon igsoon atong tawgon og summa cum laude. Bright si Daniel. Munang gikuha dayon sa hari, taas og katungdanan. May promote dayon ang hari kang Daniel nga gitawag ruler of the entire province of Babylon. Satrap. Wala madugay. Biabot ang panahon nga nalimtan siya sa hari. Muragwa na bitaw kayo si matagan. Ang pagkadugayan na hinumduman sa hari, gipromote na po siya third highest ruler in the kingdom. Kung sa ato karon igsoon presidente, Supreme Court, Speaker of the House. Ingon ni anak mga kaigsoon. So siya igsoon ikatulo nga pinakabugat nga tao sa ginharian. Kikan sa ang pagkaulipon. Ugun niya may abot ang yang kagulang. Akong balikon, sumada ni igsoon ha. Di pa ni chapter by chapter. Pagkatigulang na niya mga kaigsonan sa ang pagkaprofita. Nagpadayon siya nga gobernador. Ugun niya gisilusan siya sa mga tao nga naa sa palibot. Itsa sa mga leon. Unya, wala madugay, gipromote na usab siya mga kaigsunan. Grabe ang naging na Daniel, mga kaigsunan. Taliwala sa pagkamalamon ni Daniel, katulo siya gipromote. Apan ang iyang mga kaatbang, ang nangasina kaniya, wa mohunong og intriga. Wala mohunong og intriga. Taas ng katungdanan, third highest ranking mga opisyal sa Babylonia. Apan sa itawag kaniya sa iyang mga palibot ng mga tao. Bihag gikan sa Juda. Wala ilang nga third powerful person sa ginharian. Ang kanon ay i-refer bihag sa Babylonia. Daniel 2:5, Daniel 5:13, Daniel 6:13. Grabe ang intriga sa iya. Taas na granggo. Pero ang kanunay itawag kaniya bihag gikan sa Babylon, sa Huda. So klaro mga kaigsunan nga kung ikaw sulugoon sa Dios, si Daniel nahibalo nga kung magunit siya o katungdanan gikan sa Dios,
O ka magagunit sa katungdanan sa politikanong gahom. Iyang magyan na siya ay salikway. Di siya tagdon. Lutoson pagayon. Labi na ang iyang pag-alagad sa Diyos. O ang iyang pagpamaturog, pag-amuma sa iyang mga kaubanang bihang. Andam na si Daniel, mga kaigsunan. Pagdawat niya nga siya sulugoon sa Diyos, nahibalo na siya. Sa likway, baby ayon, persecute o ban pa, andam na siya. Parang kinabuhi ni Daniel nga purong sa pag-ampo. Nakatabang kaniya pagsabot nga iyang kalampusan sa Babylonia dili kiniresulta sa iyang pagka-bright. Ang iyang nakuha nga taas nga katungdanan sa Babylonia dili tungod kay siya summa cum laude. Panigsoon iyaning nasabtan nga kung unsang yang kahimtang sa Babylonia nga gila sa maalam nga tao, third highest administrator, gasa kinigikan sa Diyos. Nga nagbutang diha kaniya tungod kay ang Diyos nagsalig kaniya. Na siya makakaplag og paglaom. Labi na ining panahon sa crisis kinabuhi sa mga taga-Huda. Naluya na ang ginharian sa Babylonia. May atake ang Medo-Persia. Maunay kamanan. Gikuha gyapon si Daniel nga taas gyapon og ranggo. Ug si Daniel gikan sa Babylonia nga mo'y kapital sa Babylon. Mibalhin puyo didto sa ginharian sa Medo-Persia nga ang kapital maong syudad sa Susa. Dito siya nagpuyo, mga kaigsunan. Daniel 1:21. Karon sumato tag konklusyon. Isulay kuno paglarawan sa muna-una. Nga ikaw 18 anyos imong panuigon. Gikidnap ka. Gidala ka sa laing nasod. Ugon niya sa panuigon nga 80 ang panuigon, namatay ka sa laing nasod. Namatay nga wala makakita sa iyang yutang na tawhan. Namatay nga wala siya makakita sa iyang kaliwatan nga nabilin sa Huda, mga kaigsunan. 18 anyos pa ang pagkabihag. Namatay 80 anyos apan didto namatay igsoon sa lain nga ginharian. Mao na ang kahimtang ni Daniel, mga kaigsunan. Ang kinabuhi ni Daniel mo ang pagpamatuod nga kung kita gamiton sa Diyos sa bisag unsa nga kapasidad, wala kita tabuni sa taming aron kita way labot sa mga kasakit, pagdaog-daog, pagsalikway o paglutos. Di na mo'y saad, mga kaigsunan. Ug ang mapait nga kaaway sa usa ka tawo nga malampuson, mao ang gitawag professional jealousy. Akong balikon. Ang mapait nga kaaway sa taong malampuson, sama ni Daniel, mao ang pagsilos sa iyang mga palibot nga mga tao. Ikson, pinakapait nga kaaway sa taong malampuson, professional jealousy. O kadaghanan sa problema ni Daniel na iyang nagian sa Babylonia, mao ang professional jealousy. Ako ning gidala igsoon nga punto tungod kay professional jealousy. Dagsang kini. Daghan kini. Sa tanang matang sa pagkinabuhi, pribado, negosyo, guban pa, bisan pa sa atong iglesia, bisan pa sa atong buhatan, daghan o professional jealousy. Ako ning gidala tungod kayang gusto na akong pasabot. Ingon nga kita maayo nga Kristohanon. Likayan nato pagsagop ang gitawag professional jealousy.
Kana bang masina bitaw ta sa mga tao mitaas og ranggo? That is professional jealousy. So na ay mga kinutlo nga gusto na kong dadong kaninyo. Jealousy in the workplace often arises from feelings of inadequacy. Kaya mga tao dahil nga siluso nga ni asinso ka, nagpadayag lang na nga sila may kakulangon. Kaya kung wa sila kakulangon, siya mo'y mulingkod sa imong nalingkuran. So igsoon, kini mga tao nga dagagkuskus, balungos, libak-libak, dauton ka, kay nasina, nga naa ka sa mong posisyon. Nagpadayag lang nga kana sila daghag kakulangon. Sunod igsoon. Sunod. Ni agyod ako ning gipangkutlo. The worst part of success is trying to find someone who is happy for you. Ang labing mangilad nga bahin sa imong kalampusan, mao nga di ka makakita og tao nga nalipay nga ikaw may asenso. Ha? Mo asenso ka? Pangitag tao nga nalipay nga asenso ka, lisod nimo pangitaon. Kay gusto nila nga sila mulingkod nimo. Apani ay igsoon ganahan ko anay ako i-share nila. If you don't like me, but still watch everything I do, then let's face it, you are a fan. Kung di kaganahan nako nga ako may asenso, kung di kaganahan nga ako nakagunit nini nga posisyon, apan imo akong ginabantayan, ha? Nagpasabot lang nga ikaw akong fan. Anaon tanan na igsoon. So kanang kasilos-silos nato mga fans na nato mga kaigsoon. Sa katapusan, na konklusyon nga ako ihatag kaninyo. If people are trying to bring you down, it only means that you are above them. Kung ang mga tao mo sulay, pag-unlod kanimo, paingon sa ubos, nagpasabot lang nga ikaw taas kay kanila. Pamalanungan na kinigson. If people are trying to bring you down, it only means that you are above them. Muna nga doon ay mga tao nga gustong dauton ka. Gusto nila nga matangtang ka sa imong ranggo. Gusto nila nga iunlod ka, iduot ka. Nagpasabot lang mga kaigsunan. Sa ilang pagpaninguha nga ikaw iduot o iunlod, nagpasabot lang nga ikaw ibabaw ka kanila mga kaigsunan. Daniel, victim of professional jealousy. Kadtong mga himantayon kanila, mga fans da ito ni Daniel. Kadtong mga tao nga gustong iunlod siya, nagpasabot lang si Daniel, ibabaw siya sa uban. Manghinaot ko nga ato ning maadapt sa atong kinabuhi. Hunungon na to ang professional jealousy sa atong taliwala. O kung aduna may gimoy sister sa pagdaot ka nato, mga fans na nato sila. Kung gusto nila nga maunlod ta sa ubos, nagpasabot lang nga kita ibabaw kanila. Ang kinabuhi ni Daniel, dako og leksyon sa atong kinabuhi. Magampo kita sa pagtapos. Gamhanan nga Diyos, salamat. Salamat sa overview sa kinabuhi ni Daniel. Nakakuha kami leksyon. Nga kung di ay kami magdalaw misahe gikan kanimo, daghag opposition. O kung kami makagunit na og tag-as nga katungdanan, daghang madisturbo tungod sa professional jealousy. Apan o Diyos, sama sa imong gisaan. Sila nga nagapaubos, pagapatason. O sila nga nagapataas, pagapaubson. Daghang salamat sa imong pagtubag sa imong pagampo. Sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matag-o sa kaninyo sa pag-like, pag-share,
Labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Mungaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.